Ang Akademya de San Juan tuwing buwan ng Abril ay tila isang malaking pugon. Ang singaw ng semento ay humahalo sa amoy ng tuyong dahon ng mga puno ng akasya na nakapaligid sa quadrangle. Para sa isang guro sa senior high school na katulad ko, ang ganitong panahon ang itinuturing namin na pinakamahirap. Bukod kasi sa pasahan ng mga grade at paghahanda para sa nalalapit na pagtatapos ng school year, kalaban din ang matinding antok at pagod. Ako nga pala si Marco, at sa loob ng 2 taon kong pagtuturo sa eskwelahang ito, nasanay na akong makita bilang isang seryoso, formal at walang kibo na guro. Palaging planchado ang aking asul na long sleeves. Maayos ang pagkakahawi ng aking buhok at hindi nawawala ang salamin sa aking mata na nagbibigay sa akin ng aura ng isang taong libro lamang ang inaatupag. Ngunit may isang bagay ang unti-unting bumabasag sa formalidad na yon tuwing alas 7 ng umaga at alas 6 ng hapon. Siya si Berto. Si Berto ang bagong security guard ng paaralan na pumasok labang nitong January. 28 anyos siya. May taas na 6 na talampakan at may katawang malinaw na hinubog ng mabigat na trabaho at disiplina. Ang kanyang balat ay may pagkamoreno. Malaki din ang kanyang katawan na tila bawat sikat ng araw ay dumidikit at nagpapatigas sa kanyang mga kalamnan. Ang kanyang uniforme sumasabog sa higpit tuwing gumagalaw siya para buksan ang mabigat na bakal na gate ng eskwelahan. Ang unang pagkakataon na napansin ko siya ay noong isang umaga na halos malate na ako sa aking unang klase. Kumaripas ako noon ng takbo habang yakap-yakap ang makakapal na libro at lesson plan ko. Sa aking pagmamadali, bigla na lang akong natapilok. "Sir, ingat po kayo." Isang malalim at baritonong boses ang sumalubong sa akin, kasabay ng isang malaking kamay na sumalo sa akin. Nang tumingala ako, doon ko unang natingnan o natitigan ng malapitan ang kanyang mukha. May matitigas siyang panga, may iilang piraso ng balbas, at ang kanyang mga mata ay tila may kakaibang kislap. Ang hawak niya sa braso ko ay mahigpit at nararamdaman ko ang init ng kanyang palad kahit na may manipis na tela ang aking manggas. Salamat, Kuya Berto." Nauutal kong sagot habang inaayos ang aking salamin. Nabasa ko ang kanyang pangalan sa nameplate na nakatahi sa kanyang dibdib. "Walang anuman, Sir Marco. Agahan mo bukas para hindi ka na magmamadali," sagot niya, sabay ngiti ng bahagya. Nakita ko ang pantay at mapuputi niyang mga ngipin. Sapat na para mag-iwan ng kakaibang kabog sa dibdib ko sa buong maghapon. Mula noon, hindi na ako nagmamadali. Sinasadya ko ng bagalan ang lakad ko para lamang makipagpalitan ng tango sa kanya. "Magandang umaga, Sir Marco," bati niya tuwing darating ako. "Magandang umaga rin, Berto," sagot ko naman. Sa mga simpleng pagbatik iyon, may mga sandaling nahuhuli ko ang kanyang mga tingin. Sinusundan ang aking paglakad patungo sa faculty room. Hindi ko alam kung gawa-gawa lang ba ito ng aking malilikot na imahinasyon. Ngunit tuwing magtama ang aming mga paningin, may kakaibang kuryente akong nararamdaman. Pagsapit ng buwan ng Mayo, mas naging madalas ang aming pagkikita. Dahil marami sa mga guro ang maagang umuwi pagkatapos ng kanilang mga klase. Madalas na ako lamang ang naiiwan sa faculty room sa ikalawang palapag para mag-check ng mga final exams. Isang hapon, habang abala ako sa pagmamarka ng mga papel, narinig ko ang katok sa pinto. "Sir Marco, mag-i-inspection lang po ako." Boses ni Berto.
Tuloy ka, Berto. Sagot ko nang hindi na tumingala. Ngunit ang puso ko ay nagsimula na namang kumabog sa hindi malamang dahilan. Narinig ko ang tunog ng kanyang mabibigat na sapatos sa tiles ng sahig. Dumapit siya sa aking mesa. May dala siyang maliit na plastic na may lamang 2 bote ng malamig na soft drinks at isang supot ng biskwit. Napansin ko, "Sir, kanina ka pa rito at mukhang hindi ka pa nagmemeryenda." Wika niya, sabay lapag ng plastik sa gilid ng aking mga papel. Doon ko lang siya tiningnan. Tanggal ang kanyang sombrero at ang kanyang buhok ay medyo gulo-gulo dahil sa pawis. Ang 2 itaas na botones ng kanyang uniforme ay nakabukas. Nakita ko ang leeg niya na may tumutulo pang kaunting pawis. Amoy na amoy ko ang panlalaki niyang pabango na may halos kaunting amoy ng araw at pawis. Isang amoy na napakatapang at nakakaakit. "Salamat, Berto, nag-abala ka pa," sabi ko habang pinipilit na panatilihing formal ang aking boses. "Maupo ka muna kung gusto mo." Umupo siya sa bakanteng silya sa harap ng aking mesa. Dahil mababa ang silya, ang kanyang malapad na tuhod ay halos tumikit sa ilalim ng aking mesa. "Mahirap din palang trabaho niyo, sir. Akala ng iba, upo-upo lang ang teacher. Pero kita ko kung paano ka magpuyat sa mga papel na yan." Seryoso niyang sabi habang nakatitig sa akin. "Ganyan talaga, Berto. Responsibilidad namin ito sa mga bata," sagot ko habang binubuksan ang botelya ng soft drinks. "Ikaw rin naman. Maghapon kang nakatayo sa gate, nakabantay sa init ng araw." "Sanay na ako, sir. Sa probinsya, mas mabigat pa nga ang ginagawa ko sa bukid," sabi niya sabay tawa ng mahina. Ang tawang yon ay tila musika sa aking mga tainga. Unti-unting lumalim ang aming usapan. Nalaman kong galing siya sa Samar at nakapunta lang dito sa Maynila para magtrabaho at magpadala ng pera sa kanyang mga magulang. Single siya at nakatira lang sa isang maliit na boarding house malapit sa eskwelahan. Kayo, sir? May pamilya na ba kayo?" Tanong niya habang ang kanyang mga mata ay mariing nakatitig sa akin. Umiling ako. Wala, Berto. Mag-isa lang din ako sa apartment ko. At mas nakatutok ako ngayon sa trabaho ko." Tumango-tango siya at sa pagkakataong ito, hindi na niya inalis ang kanyang tingin sa akin. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay dahan-dahang lumapit sa direksyon ng aking kamay. Ang kanyang hintuturo ay bahagyang dumaplis sa aking pulso. Isang matinding kilabot ang dumaan sa buong katawan ko. Tumingin ako sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay sa kanyang mga mata. Biglang uminit ang pakiramdam ko kahit nakatodo naman ang aircon ng faculty room. Ngumiti siya, yung ngiting parang may gustong ipahiwatig. Dahan-dahan kong inusog ang aking kamay upang tuluyang maglapat ang aming mga balat. Ang kanyang palad ay magaspang, ngunit napakainit. Habang ang aking kamay, makinis at malamig dahil sa aircon. Piniga niya ng bahagya ang aking mga daliri. "Sir Marco?" Bulong niya. Ang kanyang boses ay mas lumalim. May kasamang pagnanasa. "Berto?" Tugon ko, habang ang aking paningin ay bumaba sa kanyang mapupulang labi. Lumapit siya at ang kanyang mukha ay unti-unting lumapit sa akin nang biglang narinig namin ang kalasing ng mga susi mula sa pasilyo. Ang janitor ng paaralan ay nagsimula ng mag-lock ng mga pinto sa kabilang dulo ng building. Mabilis naming binitawan ang aming mga kamay sa isa't isa. Agad naman tumayo si Berto. Inayos ang kanyang sombrero at lumayo ng ilang hakbang mula sa aking mesa. Sige, Sir Marco. Una na ata ako.
May mga kailangan pa akong ilak sa ibaba. Nataranta niyang sabi. Sige Berto, salamat ulit sa merienda. Sagot ko na lang. Hinawakan ko ang puso ko dahil mabilis na talaga ang pagtibok nito. Nang lumabas na siya ng pinto, naiwan akong nakatulala. Ang naudlot na sandaling iyon ay hindi nagpatulog sa akin sa gabing iyon. Mas lalo nitong pinatindi ang init na matagal ko nang itinatago. Lumipas pa ang mga araw. Isang malakas na bagyo ang biglang nanalansa sa Maynila noon. Bandang 4:00 ng hapon, nagdeklara na ng suspensyon ng mga klase at pinauwi na ang lahat ng mga estudyante at guro. Dahil dagsa ang mga sasakyan at baha sa labas, nagpasya akong manatili muna sa faculty room para magpalipas ng ulan. Namatay ang kuryente sa buong campus. Ang tanging liwanag na natitira ay ang nagmumula sa mga kidlat na gumuguhit sa madilim na langit. Ang faculty room ay binalot ng katahimikan. Nakatayo ako malapit sa bintana. Pinapanood ang pagbagsak ng tubig nang biglang bumukas ang pinto. Sa pamamagitan ng liwanag ng isang emergency light, nakita ko si Berto. Basang-basa ang kanyang uniforme at ang kanyang sando sa loob ay nakadikit sa kanyang matipunong dibdib. Sir Marco? Akala ko nakauwi ka na. Uwi ka niya habang binababa ang flashlight sa ibabaw ng isang mesa na nagbigay ng liwanag sa buong silid. Baha na sa labas, Berto. Mahirapan akong sumakay, sagot ko. Lumapit siya sa akin dahil sa lamig ng panahon, ang init na nanggagaling sa kanyang katawan ay tila isang magnet na humihila sa akin. Nang makatayo na siya sa harap ko, nakita ko ang panginginig ng kanyang mga labi. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa parehong emosyon na nararamdaman ko ngayon. Malamig, sir? Bulong niya. Oo nga, Berto, malamig, sagot ko habang ang aking mga mata ay nakatitig sa kanyang basang sando na nagpapakita ng kanyang bakat sa dibdib. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Ang mga araw ng pagtitiis, ang mga nakaraang tinginan at ang naudlot na sandali ay sumabog na sa gabing iyon. Hinawakan ko ang kanyang balikat at sa pagkakataong iyon, si Berto na ang gumawa ng hakbang. Hinila niya ako patungo sa kanya at ang aming mga labi ay nagtagpo sa isang matindi at gutom na halik. Ang halik ni Berto ay marahas, ngunit may kasamang pag-iingat. Amoy ulan ang kanyang mga labi at ang kanyang balbas ay nangingiliti sa aking panga. Napapikit ako sa kanyang mga leeg habang ang kanyang malalaking kamay ay nagsimulang gumapang sa aking bewang. Hinatak ako ng mas malapit sa kanyang katawan. Dahan-dahan, dilanan niya ako sa isang sulok ng faculty room kung saan may isang mahabang sofa na madalas tulugan ng mga guro tuwing break. Doon sa ilalim ng liwanag ng flashlight, unti-unti namin ang mga sagabal sa aming pagitan. Hinap ko ang kanyang morenong dibdib, ang matitigas niyang abs at ang kanyang malalapad na balikat. Si Berto naman ay maingat sa bawat galaw. Tila ba natatakot na masaktan ang isang guro at iginagalang niya. Ngunit hindi maitago ang lakas ng isang machong lalaki sa bawat haplos niya sa aking katawan. Bawat bulong ng aming mga pangalan sa dilim at ang mga pagtama ng aming mga balat ay naging sapat upang iparamdam sa amin ang init. Sa gabing iyon, hindi ako guro at hindi rin siya gwardya. Dalawa lamang kaming lalaki na nagmamahalan sa gitna ng bagyo. Mula sa gabing iyon, ang aming lihim na relasyon ay naging isang masayang gawain na paulit-ulit naming binabalikan. Ang Akademya de San Juan na dati isang lugar lamang ng trabaho para sa akin ay naging kanlungan ng aming pag-iibigan. Natutunan naming basahin ang bawat galaw ng isa't isa. Kapag iniwan ko ang pinto ng stockroom sa may physical education department na bahagyang nakabukas pagkatapos ng klase, alam na ni Berto ang ibig sabihin nun.
Pagkatapos ng kanyang huling round ng inspection, sunod siya sa loob. Sa pagitan ng mga nakatambak na mga banig, bola at lumang kagamitan, muli naming pagsasaluan ang mga nakaw na sandali. May mga pagkakataon din na sa mismong apartment ko kami nagkikita tuwing araw ng day off. Sa mga araw na yon, malaya kami. Ipagluluto ko siya ng mga kanyang paboritong ulam tulad ng sinigang at adobo. Habang siya naman ay nakaupo lang sa aking sofa, nakasuot lang ng shorts at sando, nanonood ng telebisyon. Sir Marco, ang sarap naman ng mga luto mo. Mas masarap pa sa mga karinderya sa labas. Papuri habang kumakain kami. Huwag mo akong tawaging sir kapag nandito ka na sa apartment ko, Berto. Marco na lang. Nakangiti kong sabi habang pinupunasan ang kaunting sabaw sa gilid ng kanyang labi. Ngingiti siya at hawakan ang aking kamay. Hindi ko malilimutan ito, Marco. Ikaw lang nag-aasikaso sa akin ng ganito sa Maynila. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kaligayahan. Ang pag-ibig ko kay Berto ay hindi lamang nakabatay sa pisikal niyang katangian, ang kanyang kagwapuhan o sa kanyang matsyong katawan, kundi sa kanyang busilak na puso, sa kanyang pagiging mapagpakumbaba at sa tapat na pagmamahal sa akin. Lagi nauulit ang aming mga pagtatagpo sa bawat sulok ng eskwelahan na ligtas sa mata ng mga CCTV at ibang tao. Sa dulo ng lumang building, sa ilalim ng hagdanan ng auditorium at sa aking silid. Iniwan namin ang mga marka ng aming pagmamahalan. Ang bawat haplos niya ay nagiging pamilyar sa aking balat at ang aking mga labi ay hindi naging malungkot dahil alam kong may isang Berto na naghihintay sa akin bawat umaga. Naging masayahin ako sa aking mga klase. Napansin din ng aking mga kapwa-guro ang pagbabago sa aking aura. Sir Marco, mukhang blooming tayo ngayon ah. May bago tayong inspirasyon ba dyan? Biro ng isa kong kasamaan sa faculty. Ngumingiti lang ako at nagdadahilan na maganda lang ang aking tulog. Ngunit sa loob-loob ko, alam ko kung sino ang dahilan ng aking mga ngiti. Ang aming lihim, kung ito may isang panaginip, hinihiling ko na wag na lang itong matapos. Dumating ang buwan ng Hunyo, ang simula ng bagong taon ng pagtuturo. Ang mga estudyante ay muling bumalik sa campus at ang ingay at sigla ay muling nabuhay sa Akademya de San Juan. Mas naging mahirap para sa amin ni Berto ang magkita ng lihim dahil sa dagsa ng mga tao. Ngunit gumagawa pa rin kami ng paraan. Kahit ang simpleng pag-abot ng mga logbook sa kanya tuwing hapon ay may kasamang mabilis na pisil sa mga daliri namin at isang makahulugang tingin. Subalit napansin ko ang unti-unting pagbabago sa kilos ni Berto nitong mga nakaraang linggo. Mas naging tahimik na siya at ang kanyang mga ngiti tuwing umaga ay tila may kasamang lungkot. Kapag magkasama kami sa aking apartment, madalas siyang natutulala habang nakatitig sa kisame. Berto, may problema ba tayo? Tanong ko sa kanya isang gabi habang nakahiga kami sa aking kama. Ang aking ulo ay nakapatong sa kanyang matipunong bisig. Hinahaplos ko ang kanyang dibdib at sinusubukang pag-aanin kung anuman ang mabigat na iniisip niya. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang malalapad na balikat ay bumaba at hinigpitan ang yakap sa akin. Wala, Marco. Napagod lang ako sa trabaho. Maraming bagong patakaran ng agency ngayon. Naniwala naman ako sa kanya at iniisip ko na baka normal lang ang pagkapagod dahil sa dami-dami ng mga bagong estudyante na pumapasok at lumalabas sa paaralan. Isang hapon, pagkatapos ng aking huling klase, bumaba ako upang mag-time out. Pagdating ko sa guardhouse, wala si Berto ron. Ang naroon ay si Mang Jose, ang matandang gwardya na kasama niya. Mang Jose,
Nasaan po ba si Berto? Bakit wala siya dito? Siya po ba ay naka-duty ngayon? Tanong ko habang pinipirma ng logbook. Tumingin sa akin si Mang Jose. Ah, si Berto ba, Sir Marco? Nandun siya sa admin office. May inaasikaso siyang mga papel. Huling araw na niya ngayon kasi. Nabitawan ko ang ballpen na hawak ko. Tila huminto ang mga oras nung sandaling iyon. Ano ho? Huling araw? Ano pong ibig sabihin nun? Hindi ba siya nagsabi sa'yo, sir? Nalipat na siya ng destino ng ahensya. Ipinadala siya sa isang malaking university sa may Baguio. Doon daw kailangan ng mga katulad niyang bago at malalakas na gwardya dahil malawak ang campus. Bukas na ang biyahe niya. Paliwanag ni Mang Jose. Hindi ko na narinig ang iba pang sinabi ng matandang gwardya. Ang aking tenga ay binalot ng isang nakakabinging ugong. Ang aking puso na kanina lang ay masaya ay tila sinaksak ng isang matalim na kutsilyo. Bakit? Bakit di niya sinabi sa akin? Bakit niya tinago sa akin ang bagay nito? Mabilis akong naglakad patungo sa admin office. Ngunit bago ko pa marating ang pinto, nakita ko na si Berto na lumalabas. Hawak-hawak niya ang isang brown envelope. Nang makita ko siya, natigilan siya. Nakita ko ang pag-igting ng kanyang mga panga at ang dahan-dahang pagbaba ng kanyang tingin. Tila ba hindi niya kayang harapin ang mga mata ko na ngayon ay nagbabadya ng umiyak. Berto, ang tawing salita na lumabas sa aking mga labi. Sir Marco, formal niyang sagot dahil may mga ibang tao sa pasilyo, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Pwede ba tayong mag-usap sa stock room? Tumango ako nang walang imik. Nauna akong maglakad patungo sa physical education building at ang bawat hakbang ko ay tila may mabigat na bakal na nakatali sa aking mga paa. Pumasok kami sa loob ng madilim na malamig na stock room. Nang maisara ni Berto ang pinto, ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ay naging napakabigat. Ang flashlight na dala niya ay nakatutok sa sahig. Lumikha ng mga mahabang anino sa dingding na tila ba sumasalamin sa aming malungkot na kapalaran. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Diretsahang tanong ko. Ang aking boses ay basag na. Hindi ko na napigilan ang pag-agos ng aking mga luha sa aking mga mata. Lumapit sa akin si Berto. Ibinaba niya ang envelope sa ibabaw ng isang lumang vault at hinawakan ang aking dalawang balikat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakita ko ang munting luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Patawad, Marco. Patawarin mo sana ako. Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Natatakot ako. Natatakot ako na kapag sabihin ko sa iyo nang mas maaga. Hindi ko na kayang umalis pa. Na hindi ko na kayang iiwan ka. Pero bakit kailangan mong umalis? Pwede ka namang humiling sa agency na manatili rito, di ba? O kaya maghanap ng ibang trabaho rito sa Maynila. Magmamakaawa ko habang hawak-hawak ko ang kanyang uniforme. Umiling siya. Hindi ganun kadali, Marco. Ang ahensya nagpapasweldo sa akin at ang assignment sa Baguio ay may kasamang promotion at mas mataas na sweldo. Alam mo kung gaano kailangan ng pamilya ko sa probinsya ang pera. May sakit ang tatay ko. At ako lang. Oo, ako lang ang tanging inaasahan sa amin. Natahimik ako sa mga sandaling yon. Ang katotohanan ng buhay ang naging pinakamalaking pader sa aming pag-iibigan. Hindi ko siya pwedeng pigilan dahil lamang sa aking sariling kagustuhan. Ang kanyang responsibilidad sa kanyang pamilya
ay higit na matimbang kaysa sa aming lihim na relasyon. Mamahalin pa rin kita, Berto. Kahit nandun ako sa malayo, sabi niya, sabay hila sa akin para sa isang mahigpit na yakap. Isinubsob ko ang aking mukha sa aking dibdib. Nilanghap ang pamilyar niyang amoy. At sa huling pagkakataon, ang kanyang matigas na dibdib na dati nagbibigay sa akin ng init at lakas, ay ngayon, nagbibigay na rin sa akin ng matinding lungkot. Huminga ako ng malalim. Pilit na itinatanim sa isip ko ang bawat detalye ng presensya niya habang marahan niyang hinahaplos ang buhok ko. Sa gitna ng tahimik naming hikbi, sa loob ng madilim na stockroom, tiningnan ko siya ng diretso sa mata at pinilit kong ngumiti kahit sobrang sakit na ng aking nararamdaman. Mag-ingat ka ron, Berto. O alam ko balang araw, magkikita rin tayo uli. Bulong ko na sinagot niya ng isang mariin na halik sa noo ko. Isang tahimik na pangako na pansamantala lang. Ang paghihiwalay na ito ay darating pa ang oras na muling magtatagpo ang aming landas para ituloy ang kwentong binuo namin sa dilim. Dumipas pa ang ilang mga buwan matapos umalis si Berto papuntang Baguio. Hindi ko akalain na kaya palang maging ganon katahimik ang Academia de San Juan. Tuwing umaga, kusa pa rin akong napapatingin sa gate bago pumasok. Umaasang makita ko rin siyang nakatayo ron na may pamilyar na ngiti. Ngunit sa bawat pagkakataon, ibang gwardya ang bubabati sa akin. Sa una, sobrang hirap. Maraming gabi ang ginugol ko sa pagtingin sa mga lumang litrato at magbabasa ng mga mensahe niya. Ngunit kahit magkalayo kami, hindi kailanman nawala si Berto sa buhay ko. Tuwing gabi pagkatapos ng trabaho, tatawag siya. Minsan habang nakahiga ako sa kama, nakabukas ang video call namin habang pareho kaming nanonood o pagod sa maghapon. Kumain ka na ba? Lagi niyang tanong. At tulad ng dati, lagi kong sasagutin ng, oo naman, ikaw ba? Sa mga simpleng usapang iyon, pakiramdam ko, hindi naman talaga siya malayo. Lumipas pa ang 1 taon, pagkatapos ay 2. Minsan, kapag may mga holiday, may mga bakasyon, lihim naman kami nagkikita. Ako, pumupunta doon, o minsan, siya rin ang pumupunta dito sa akin sa Maynila. Sa tuwing sasalubungin niya ako sa terminal, parang nawawala ang lahat ng pagod ko sa biyahe. Kapag nagkaharap na kami, pakiramdam ko, wala sa isang araw na lumipas. Isang gabi habang magkasama kami sa isang maliit na cafe, bigla niyang hinawakan ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Salamat sa paghihintay, Marco. Mahina niyang sabi. Napangiti lang ako. Hindi naman kita hinintay, Berto. Nagtaka siya. Hindi? Umiling ako. Hindi kita hinihintay dahil hindi ka naman talaga nawala. Nakita kong namuo ang luha sa kanyang mga mata. At sa totoo lang, ganon din ang naramdaman ko. Dahil kahit ilang daang kilometro ang pagitan namin, araw-araw ko pa rin siyang kasama sa bawat plano, bawat pangarap, at bawat desisyong ginagawa ko. Pagkaraan ng ilang buwan, may dumating na pagkakataong nagpabago sa lahat. May bakanting posisyon sa isang universidad sa Baguio para sa mga senior high school teachers. Inalok ako mag-apply ng isa kong dating propesor. Hindi ko to agad sinabi kay Berto. Ayokong umasa siya. Ngunit nang matanggap ko ang opisyal na liham ng pagtanggap, ang unang taong tinawagan ko ay siya.
Natahimik siya ng ilang segundo sa kabila ng linya. Pagkatapos, narinig ko ang mahinang paghikbi. Marco? Ibig sabihin? Napangiti na lang ako habang pinupunasan ang sarili kong luha. Ibig sabihin, hindi na tayo magbibilang ng buwan bago magkita. Hindi na siya nakasagot agad. Pareho na kaming umiyak. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa saya. Makalipas ang 6 na buwan, tuloy na akong lumipat sa Baguio. Nandun siya nang dumating ako. Pareho kaming nakangiti habang binababa ko ang aking mga gamit mula sa sasakyan. Nang magkaharap kami, wala ni isa sa amin ang nagsalita. Hindi na kailangan. Lumapit lang siya at niyakap ako ng mahigpit. Ang yakap na ilang taon naming pinangarap. Ang yakap na hindi na kailangang bitawan kinabukasan. Ngayon tuwing umaga, hindi na ako dumadaan sa gate para hanapin siya. Dahil pagkagising ko pa lang, katabi ko na siya. At minsan habang nakatanaw kami sa malamig na hamog ng Baguio mula sa balkonahe ng aming tahanan, naaalala ko ang huling araw naming sa lumang stockroom ng paaralan. Naalala ko ang sinabi niya noon. Alam ko, balang araw, magkikita rin tayo uli. Ngumiti ako habang hinahawakan ang kamay ni Berto. Dahil tama pala ako. Nagkita nga kami muli. At sa pagkakataong ito, hindi na para magpaalam, kundi para magsimula ng panibagong buhay na magkasama. Hanggang dito na lamang, Kuya Rex. Maraming salamat sa pagbasa sa aking kwento. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Marco. Sa ating mga solid listeners, kung nakarelate ka sa kwento nila Marco at Berto, maring mag-iwan ng like, mag-comment kung taga saan ka para ma-shoutout naman kita sa susunod nating episode o kwento dito sa ating programa. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig. Ako si Kuya Rex at ito ang Pinoy Secret Diaries. Mga ka-listeners, handog ko sa iyo ang awiting ito. Hindi man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mabilang ang ating mga tampuhan. Away batin natin, di na namamalayan. Heto tayo, ngunit sa huli palagi babalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako palagi, palagi. Kung balikan man ang hirap, luhat lahat, ikaw ang paborito kong desisyon. At pag napaligiran ng ingay at ng gulo, di ko pagpapalit ngiti mo sa mundo. Heto tayo, sa huli palagi babalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli palagi pipiliin kong maging sa'yo.
Pagdating ng ating pilak at ginto, diamante may abutin. Ikaw pa rin aking bituin, natatangi kong